Okay, mga Bokatribs, ang bahagi po ng ating pagkukwentuhan sa ngayon po, yun pong napaka-controversial po ngayon na pangyayari. Yun po bang nangyari dito sa mall? Kung saan ay naging viral po ito sa mga social media sapagkat nagwala daw po, di umano. Ito pong si Attorney Rowena Guanzon. At syempre, kagaya ng dati, nag-react kaagad ang mga netizen at saka ang mga SOCMED goers at binabas po nila ngayon. Ito pong si Attorney Rowena Guanzon. Si Attorney Rowena Guanzon po ay kilala bilang kabahagi po ng DDS. Ayan, siya po ay kabilang po sa mga DDS na naniniwala po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siyempre kalaban po ng ating pamahalaan, ang pamahalaan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayon pa man po, mga Bokatribs, nais ko pong bigyan ng linaw ang pangyayaring ito na nangyari nga po dito sa isang mall. Huwag na po nating banggitin kung saang mall for the safety of that said mall. Ayan. Sa isa pong pagkakataon, mga Bokatribs, marami rin naman po ang mga nagpatunay. At nang mapanood ko po ang video, ay sinikap ko po na makakita ko ng original video. Yung original copy po ng video. At nang ako po ay makakita ng isang patotoo, meron pong mga nagpapatotoo ng tunay na kaganapan. At ayon po sa pangyayari, ay ganito po ang tunay na naganap. Dito raw po sa mall na ito, ay meron namimili na isa pong Chino. At sa pagkakataon pong yun, habang nakatayo na magkasunod, ito pong si Attorney Rowena Guanzon, at yun pong testigo, at gayon din po, yun pong Chino na naroroon. Habang bahagyang lumalakad po, si Attorney Rowena Guanzon, siya po ay napaubo. Siguro po yung mga ilang ulit na pag-ubo. At dahil po doon sa pag-ubong yun, habang naglalakad po si Attorney Rowena Guanzon, sinundan daw po ito di umano nito pong Chino o nito pong Banyaga. At pagkatapos po noon, kinalabit daw po ito sa balikat. At syempre, si Attorney Rowena Guanzon, kilala, knowing his attitude or her attitude, medyo hindi po basta nagpapasino yan. So right away, humarap po si Attorney Rowena Guanzon. At nagtanong po siya why. At ayon po daw sa testigo, sinabihan daw po ito di umano ng napaka-sarcastic na pamamaraan na may panunuya na pagsasalita. At sinabihan daw po si Attorney Rowena Guanzon ng you are not supposed to be here. You are sick. Viral ngayon ang isang video kung saan nagsisisigaw si Attorney Guanzon sa mag-asawang Chinese. Ayon kay Attorney Guanzon, napahiya siya nang sabihan siya ng mag-asawang Chinese na bumili siya ng face mask dahil sa kanyang pag-ubo sa loob ng mall. Napahiya siya nang sabihan siya ng mag-asawang Chinese na bumili siya ng face mask dahil sa kanyang pag-ubo sa loob ng mall. Napahiya siya nang sabihan siya ng mag-asawang Chinese na bumili siya ng face mask dahil sa kanyang pag-ubo sa loob ng mall. Na-open po marahil si Attorney Rowena Guanzon at kahit po kaninong tao mangyari yan, kahit po sa akin, mau-open din po ako. Yun po ba namang napaubo lamang po ako na which is very ordinary sa mga katulad po nating tao. Ang tayo po ay mapaubo. Lalo tayo po ay mayroong allergy. Pero hindi po nangangahulugan na kung ang tao ay umubo, may karamdaman na or may sakit na. Sapagkat alam naman po sa larangan ng medisina na ang pag-ubo po ay hindi karamdaman. Na ito po ay isang pamamaraan ng ating katawan ng paglalabas po ng bakterya kung tayo po ay may allergy o na-allergy. So yun pong pag-ubo ay pamamaraan po ng paglalabas ng bakterya at yun po ay hindi karamdaman. So marahil na-open po si Attorney Rowena Guanzon at sa pagkaka-open pong yang yun, alam naman po natin, knowing the attitude of Attorney Rowena Guanzon, hindi po yan magpapatalo. So nagtaas po siya ng boses, nakapagsalita po siya ng mga lampas-lampas at napakarami pong mga sinasalita niya ang naka-open din po doon po sa Banyaga. Pero yun po ay nangyari nang dahil po doon po sa unang naging hakbang ng Banyaga kung saan na-open po si Attorney Rowena Guanzon
At dahil nga po ron siya ay nagalit. Mga Bokatrips, ordinaryo po sa isang taong galit ang magsalita ng hindi maganda. At sa korte po, kung sakali po, ang mga ganyang usapin po, ang inaalam po diyan ay yung pinagmulan. Kung may nagawa ka po na isang pagkakamali laban sa iyong kapwa, ang inaalam po riyan ay yung pinagmulan. Yung pong probable cause kung bakit mo po nagawa ang isang bagay. Ngayon, sa kaso po ni Atty. Rowena Guanzon, nadala lamang po siya na simbolo ng kanyang damdamin sapagkat siya po ang unang napahiya. Dahil di umano, ayon po daw sa tumitistigo na nagkukwento, marami din daw pong katabi si Atty. Rowena Guanzon noon pong sabihan siya ng "You are not supposed to be here, you are sick." So, na-open po siya, nagsalita po ng hindi maganda. At yun po naman pagsasalita niya ng hindi maganda ay nangyari dahil po sa siya ay na-open at may nagawa na rin pong kabastusan laban sa kanya. Kanya po, kung sa akin po, punto per punto naman po sa akin, kahit po ako ay hindi kaalyado ni Atty. Rowena Guanzon, sa pangyayari pong iyon, ako po ay kumakampi kay Atty. Rowena Guanzon. Sapagkat kahit po kaninong Pilipino nangyari yon, kahit po hindi kay Atty. Rowena Guanzon, kahit po kaninong Pilipino nangyari yon, sa ganun pong pangyayari at sa ganun pong sitwasyon, kakampihan ko po yung Pilipino. At kailanman po ay hindi ako kakampi sa banyaga. Maliban na po lamang kung itong dayuhang ito ay basta lamang nakatayo at nilapitan ni Atty. Rowena Guanzon at pinagmumura niya. Doon po, sasabihin ko, mali doon si Atty. Rowena Guanzon. Kung basta po nakatayo yung dayuhan at nagbabayad lang o nakatindig lang, biglang susugudin ni Atty. Rowena Guanzon at pagmumurahin niya at pagsasalitaan niya ng mga salitang kanyang sinalita. Yun po ang mali. At doon po ako'y tututol kay Atty. Rowena Guanzon. Pero nangyari po, nililinaw ko po sa inyong lahat, nangyari po ang pagkagalit ni Atty. Rowena Guanzon sapagkat sa wala pong kadahi-dahilan maliban sa kanyang accidental na pag-ubo ng hindi niya sinasadya at nakataklob daw po naman, ayon po sa testigo, ang baraso ni Atty. Rowena Guanzon sa kanya pong bibig at hindi naman po nakaharap doon sa banyaga. In-approach po siya ng banyaga. At para po bagang pinalalabas na bastos at hindi nararapat doon si Atty. Rowena Guanzon. Kanya po siya nagalit. In fairness po kay Atty. Rowena Guanzon, tama po ang kanyang ginawa. Sumasang-ayon po ko sa ginawa ni Atty. Rowena Guanzon sapagkat hindi po talaga nararapat na tayo pong mga Pilipino ay magpaargabyado sa mga dayuhan, lalo na po at naririto tayo sa loob ng ating bansa. Kapag ka po tayo ay aargabyaduhin o babastusin ng mga dayuhan, huwag lamang po tayo ang pagmumulan. Hindi po tayo dapat nagpapasupil. Kaya isang napakalaking aral po doon sa Chino na iyon ang ginawa ni Atty. Rowena Guanzon. At sa habang panahon po ng kanyang pamumuhay, maalaala po niya na dito sa Pilipinas, ang kanyang pagkatao ay naging mababa ng dahil din sa kanyang kabastusan. Kaya't kay Atty. Rowena Guanzon, bagaman kayo po isang DDS at hindi niyo po kaalyado, tama po ang inyong ginawa. Yun po lamang. Maraming salamat po.